Sa edad na 30, si Heath Ferrer ay nananatiling single. Hindi dahil wala siyang pagpipilian, kung hindi dahil wala siyang amor sa mga babae. Para sa kanya ang pag-ibig ay sagabal. Ang emosyon ay kahinaan. At ang kasal ay isang obligasyong kailanman hindi niya ginustong pasukin. Ngunit dumating ang araw na napuno ng pasensya ng kanyang mga magulang. Isang malinaw na utos ang ibinigay sa kanya na mag-asawa na siya. Hindi dahil kailangan niya ng pagmamahal, kung hindi dahil kailangan ito ng negosyo, ng reputasyon, at ng pamilya Ferrer. Para patahimikin sila, sinubukan ni Heath na maghanap ng babaeng pakakasalan. Mga babaeng edukada, desente at halos perpekto. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, wala siyang nagustuhan kahit ni isa man. Kaya naman ang mga magulang niya na mismo ang pumili para sa kanya. At ang babaeng napili nila ay ang pinakahuling babaeng ayaw niyang mapangasawa. Si Caprice Mendez, ang spoiled brat na anak ng isa sa kanilang pinakamalaking business partner. Isang babaeng sanay na nasusunod ang lahat ng gusto. May sariling mundo, walang pakialam sa mga patakarang pinapahalagahan ni Heath. Ano sinabi niyo? Yung babaeng brat na yun ang gusto niyong ipakasal sa akin? Napatayo bigla sa kinauupuan si Heath. Yes, iho. Tamang narinig mo. Si Caprice, ang gusto naming mapangasawa mo. My goodness, mama. Mas gugustuhin ko pang tumandang binata kesa maging asawang Caprice na yun. Hindi lang siya maarte, masyado pang brat. Baka ma-high blood lang ako sa kanya. Mabait na bata si Caprice. Makikilala mo rin ang tunay na siya kapag nakasama mo na siya sa isang bahay. Kung siya rin lang makakasama ko, wag na. Mas gugustuhin ko pang mag-isa, at least payapang isip ko. Heath, this is final. Matagal na namin pinag-isipan pa ito. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Tungkol to sa pamilya natin at sa negosyo. Then choose someone else. Maraming babae dyan. Educated, simple, hindi sakit sa ulo. Napatawang ama niya. Isang mababaw at pilit na tawa. And you think Caprice is just a headache? Yes, she's spoiled, impulsive, and irresponsible. Hindi siya yung tipo ng babaeng gugustuhin kong makasama sa isang bubong, lalo na habang buhay. Bumuntong hininga siya't napapikit sandali. Sa lahat ng babaeng pwedeng piliin ng kanyang mga magulang, bakit iyon pa? Kilala niya si Caprice mula pa noong mga party, events, business gatherings. Isang tingin lang, alam mo na agad na sanay itong nasusunod. Mahilig sa luho, sa atensyon, sa drama. Isang walking disaster sa paningin ni Heath. Hindi mo siya kilala ng lubusan, mariing sabi ng ina niya. Enough para malaman na hindi kami magtataga sa isang bahay, mama. Please, I can't marry her. Hindi ito request, Heath. Ito'y desisyon. Ang mga Mendez ang pinakamalaking business partner natin. And you know what's at stake. Kumuyom ang kamao ni Heath. Doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi pala siya hinihingian ng opinyon. Ipinapaalam lang sa kanya ang kapalaran niya. So, ginagamit niyo ako for business? Para sa pamilya. Balang araw maiintindihan mo rin. Pero sa sandaling yon, wala siyang naiintindihan kung hindi galit at pagkadismaya. Lumabas siya ng study room nang walang paalam. Mabigat ang bawat hakbang. Sa hallway, sumandal siya sa pader at napapikit. Pilit kinakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Pero kahit anong pilit niyang maghanap ng solusyon, isang palusot, isang escape plan, wala siyang maisip. Hindi niya kayang suwayin ng mga magulang niya ng tuluyan. Alam niya kung gaano kalaki ang magiging kapalit sa negosyo. Ang kanilang apelido, ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Ferrer. Isang gabi, matapos ang mahabang araw na puno ng iritasyon at mabibigat na isipin, nagdesisyon si Heath na lumabas. Kailangan niyang uminom hindi para magpakalasing, kung hindi para kahit papano naman ay mapatahimik ang ingay sa isip niya. Iisang pangalan lang paulit-ulit na bumabangga sa isip niya mula umaga hanggang gabi. Pakiramdam niya, kung hindi siya hihinga sa ibang lugar, ay sasabog na siya. Tinawagan niya ang pinsan niyang si RJ. Cuz, free ka ba? Malamig niyang bungad. Depende. Sagot ni RJ, na halatang nakangiti kahit hindi niya nakikita.
Bakit? Kailangan mo ba ng alak? Kailangan kong mag-bar. Diretsyong sagot ni Heath. Okay, magkita tayo sa favorite place natin. Thanks. Wala pang kalahating oras, nagkita sila sa eksklusibong bar sa Makati. Dimang ilaw. Sapat ang distansya ng mga mesa para makapag-usap sila nang walang nakikialam. Umorder agad si Heath ng whiskey. Straight. Hindi na siya nag-aksaya ng oras para sa formalidad. Pagkaupo pa lang nila, agad na napansin ni RJ ang seryosong itsura ng pinsan. Oh, ano na? Mukha kang may world-ending problem ah. Parang gano'n na nga. Isang lagok ng whiskey ang ginawa niya bago nagsalita ulit. Gusto kong ipakasal ng mga magulang ko. Wait, what? Ikaw? The Heath Ferrer? The allergic sa commitment? Exactly. Alam mo kung sinong gusto nilang ipakasal sa akin? Umiling si RJ. Pero bakas ng excitement sa mukha nito. Sino? Si Caprice Mendez. Hindi napigilan ni RJ ang sariling matawa. Isang malakas, walang preno, at halatang aliw na tawa. Holy shit! Pinigilan itong sarili, pero tuloy pa rin ang pagtawa. You're kidding, right? Caprice? The Caprice! Stop laughing, bro. Babala ni Heath, pero mas lalo lamang natawa ang pinsan. Bro, this is gold. I mean, you and Caprice? That's like fire and gasoline. Exactly my point. Mariing sabi ni Heath. She's everything I hate in a woman. Maarte, spoiled, dramatic. Sunod-sunod na dagdag ni RJ. Mahilig sa luxury, sa attention, at walang sense of responsibility. Singit ni Heath. Imagine being married to death. Everyday magiging circus. Pero, aminado ka naman, di ba? Maganda siya. That's irrelevant. Sabi ng lalaking single hanggang ngayon. Bumuntong hininga si Heath at muling uminom. Ramdam niya ang init ng alak na dumadaloy sa lalamunan niya. Pero kahit yun ay hindi sapat para palamigin ang inis niya. Hindi ko talaga kayang pakasalan siya. I'd rather stay single forever. Alam mo naman ang mga Ferrer. Seryosong sabi ni RJ matapos humupa ang tawa. Once they decide something, mahirap baliktarin. I know. That's why I need a plan. Plan? Like what? Tatakas ka? Don't tempt me. Saglit na katahimikan ang namayani sa dalawa. Sa paligid nila, may mga nagtatawanan. May mga nagiinuman. May mga magkasintahang nagbubulungan. Lahat ay tila may kanya-kanyang mundo. Samantalang si Heath, pakiramdam niya'y nakakulong siya sa isang desisyong hindi naman niya pinili. Alam mo, Heath, baka naman hindi ganun kasama si Caprice kapag naging asawa mo na siya. You're not helping, bro. Just saying, people change, right? Not her. Mabilis na sagot ni Heath. She's been the same brat since college. Grabe ka naman, baka marinig ka niya. Good, maybe she'll back out herself. Now that's interesting. What if gawin mong miserable yung idea ng kasal para umatras siya? Napaisip si Heath. Hindi siya agad sumagot. Pero may kung anong kumislap sa isip niya. Isang posibilidad. Isang manipis na pag-asa. Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado ko. Tumingin siya sa basong hawak niya. Saka mariing idinugtong. Hindi kami pwedeng makasal kahit na anong mangyari. Ngumiti si RJ at itinaas ang bote ng beer. Cheers to that! To impossible marriages! Itinaas din ni Heath ang baso niya at marahang itinama yon sa baso ng pinsan. Ano man ang mangyari, hahanap siya ng paraan para hindi matuloy ang kasal nila ni Caprice Mendez. Kahit pa kailangan niyang labanan ng buong mundo. Kinabukasan, maagang pumasok si Heath sa opisina. Mas maaga kesa karaniwan. Kahit mabigat pa ang ulo niya dahil sa nainom kagabi, hindi yun sapat na dahilan para magpahinga. Sanay siyang gumalaw kahit pagod, kahit kulang sa tulog. Trabaho ang isa sa iilang bagay na may kontrol sa buhay niya. Pasakay na sana siya ng elevator nang mapansin ng isang pamilya na figura sa hindi kalayuan. Si Caprice Mendez.
Kilala niya agad to kahit nakatalikod pa sa paraan ng paglalakad na parang laging may invisible runway. Sa mamahaling dress na akmang-akma sa katawan at sa buhok nitong mukhang bagong galing sa salon kahit alas 8 pa lang ng umaga. Hinintay niya itong makalapit. Habang papalapit si Caprice, napansin niyang naka-heels ito na sapat ang taas para bahagyang makipantay sa kanya. May hawak tong designer bag at laptop. Nang tuluyan na itong tumapat sa kanya, agad siyang tinaasan ng isang kilay. Mula ulo hanggang paa ay sinipat siya. Parang may sinusukat. Wow! Is this some kind of a coincidence o sinadya mo talagang harangan ng daan ko? Hindi sumagot si Heath. Sa halip, sinukat din niya ito ng tingin. Walang paghanga, walang interes. Diretso at walang paligoy-ligoy. Good morning to you too. Save the pleasantries, Heath. It's too early for fake politeness. Tama, hindi rin naman ako mahilig sa fake. Then let's be honest. Why are you standing there like you're waiting for me? Because I am. Diretso niyang sabi. Bahagyang nanlaki ang mata ni Caprice. Pero mabilis din itong itinago. Really? And here I thought you'd do everything just to avoid me? I usually do. Ouch! Kunwaring nasaktan si Caprice, pero halata ang pang-aasar. At least honest ka. Naglakad to papalapit sa elevator at pinindot ang buton. Tumayo silang dalawa sa harap ng pinto, magkatabi, pero ramdam ang distansya. Alam mo na siguro, biglang sabi ni Caprice, nakatuon ang tingin sa saradong elevator doors. Na gusto tayong ipakasal ng mga magulang natin. Alam ko, at hindi ako interesado. Ngumiti si Caprice, pero ngayon ay may halong inis. Don't worry, hindi rin ako thrilled. Really? Believe it or not, hindi rin kita dream guy. Good, then this will be easier. Easy? You make it sound like a business deal. For me, it is. Malamig niyang tugon. Sa wakas ay bumukas ang elevator. Sabay silang pumasok pero magkalayo ang kinatatayuan. Let me guess. Muling nagsalita si Caprice. Naka-cross arms. Gusto mong umatras ako? Yes. Tumawa si Caprice. Isang maiksing tawa na puno ng pangiinsulto. You're unbelievable. Akala mo ba ganun lang kadali? Hindi. Pero umaasa ako na pareho tayo ng goal. Saglit itong natahimik. Tinitigan siya ni Caprice. Mas matagal kesa kanina. Para bang sinusuri kung seryoso ba siya o nagbibiro lang. Let me make something clear. Hindi ako sanay ng tinatanggihan. Especially not like this. Then, get used to it. Sagot ni Heath ng walang emosyon. Muling tumaas ang kilay ni Caprice. You really don't like me, do you? Hindi ito tungkol sa like o hate. Sagot niya. Ayokong magpakasal. Period. Tumigil ang elevator. Bumukas ang pinto sa executive floor. Nauna nang lumabas si Heath. Pero bago tuluyang lumayo, huminto siya't hinarap si Caprice. Ano man ang plano ng mga magulang natin, hindi ako papasok sa kasal na ayoko. Buong maghapon na hindi maalis sa isip ni Caprice sa mga salitang binitawan ni Heath sa elevator. Paulit-ulit yung nag-e-echo sa isip niya na para bang sirang plaka. Hindi ako interesado. Get used to it. Hindi ako papasok sa kasal na ayoko. Sa tanang buhay ni Caprice, ngayon lang may lalaking tumingin sa kanya na parang wala siyang halaga. Sanay siyang hinahangaan, sinusuyo, pinipili. Sa eskwelahan man o sa social circle nila ngayon, siyang laging sentro, ang babaeng hindi pwedeng baliwalain. Pero si Heath Ferrer, unbelievable. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa bintana ng sasakyan. Kinagabihan, napansin ng mami ni Caprice ang pananahimik niya. Naupo ito sa tabi niya at masuyo siyang tinanong. Caprice? Iha, you've been quiet. May problema ba? Nothing, Mom. I'm just tired. Pero ang daddy niya, isang batikang negosyante na sanay magbasa ng tao ay hindi kumbinsido. Tahimik lang itong kumakain, pero paminsan-minsan, tinitingnan siya. Matapos ang dinner, nang magsimulang magligpit ang mga kasambahay,
Tumayo si Caprice at huminga ng malalim. Daddy, can I talk to you? Sa study room sana. Nagkatinginan ng mag-asawa bago tumango ang ama. Sure, let's go. Naupo ang daddy niya sa likod ng malaking mesa, habang si Caprice naman nananatiling nakatayo sa harap ng ama. Anong gusto mong pag-usapan natin? About Heath Ferrer, diretso niyang sabi. Bahagyang tumaas ang kilay ng daddy niya. What about him? Tutol siya. Ayaw niya sa kasal na gusto ninyo. Malinaw na ayaw niya sa akin. At iyon ba ang kinagagalit mo? Yes, dahil gusto ko siya, daddy. Pero hindi ko matatanggap na basta niya na lang akong tinanggihan. Parang wala akong choice. Parang ako pang may kailangan sa kanya. Caprice, marriages like this are not about feelings. Exactly. Kaya mas lalong wala siyang karapatang bastusin ako. At anong gusto mong mangyari? Tanong ng daddy niya. Gusto kong matuloy ang kasal namin. Matatag niyang sabi. Sigurado ka ba? Yes, kung ayaw niya, mas lalo ko tong gugustuhin. Hindi para sa kanya kung hindi para sa akin. Pero, Caprice, iha! Daddy, for once, let me handle this. Hindi ako papasok sa kasal na umiiyak o umaasa. Papasok ako na alam ko ang halaga ko. Tumahimik ang ama niya. Pinag-iisipan ang mga sinabi niya. Ilang segundo ang lumipas bago ito tumango. Very well, sabi nito. If that's your decision, I'll support you. Bahagyang ngumiti si Caprice. Isang ngiting hindi masaya, kung hindi determinado. Habang palabas ng study room, isang malinaw na pangako sa sarili ang binitawan niya. Buong-buo ang loob ni Caprice na ituloy ang kasal nila ni Heath Ferrer. Hindi yun desisyong nabuo dahil sa pagmamahal, kung hindi dahil sa isang matibay na paninindigan. Ayaw niyang manatiling babae sa mata ni Heath na madaling husgahan. Isang spoiled brat na walang alam kung hindi luho at arte. Hindi siya ganun, at sisiguraduhin niyang mapapatunayan niya yon. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik si Caprice kesa dati. Hindi na siya palaging lumalabas para mag-shopping. Hindi na rin siya nagpapakaabalang mag-post ng kung ano-ano sa social media. Sa halip, mas pinili niyang manatili sa bahay, magbasa, at pag-aralan ang mundong matagal na niyang binabaliwala, ang mundo ng responsibilidad. Unti-unti niyang sinimulang kilalanin ang negosyo ng pamilya. Nakinig siya sa mga meeting ng daddy niya. Tinanong ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin at inintindi ang mga desisyong hindi lang perang nakataya, kung hindi reputasyon at tiwala. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng pagiging bahagi ng isang pamilyang may pangalan at impluensya. Hindi pala ganun kadali. At doon din niya napagtanto na marahil ganun din ang mundong ginagalawan ni Heath. Isang mundong walang espasyo para sa kahinaan, walang oras para sa emosyon, at walang lugar para sa mga taong hindi handang tumayo sa sariling paa. Hindi niya gustong baguhin si Heath. Ang gusto niya, baguhin ang tingin nito sa kanya. Sa tuwing naaalala niya ang malamig na titig ng lalaki, ang paraan ng pagsasalita nito na parabang isa lang siyang obligasyong kailangang iwasan. Mas lalo siyang naiengganyo na patunayan ng sarili. Hindi siya papasok sa kasal bilang babaeng ape o kawawa. Papasok siya bilang isang babaeng may dignidad. Isang babaeng kayang tumayo kahit hindi siya piliin. Sinimulan rin niyang baguhin ang sarili. Hindi dahil kinakahiya niya kung sino siya, kung hindi dahil gusto niyang maging mas mahusay, mas disiplinado, mas maalam, mas handa. Hindi para umayon sa pamantayan ni Heath, kung hindi para sa sarili niya. Sa mga sandaling mag-isa siya sa kwarto, minsan ay napapaisip siya kung bakit gano'n na lang ang reaksyon niya sa pagtanggi ni Heath. Doon niya inamin sa sarili ang isang katotohanang matagal niya nang tinatakasan. Nasaktan ang pride niya. At marahil sa kaibuturan ng lahat ng iyon, may bahagi sa kanyang puso ang gusto ring mapansin. Hindi bilang anak ng isang business partner, hindi bilang babaeng ipakakasal dahil sa kasunduan, kung hindi bilang si Caprice, isang babaeng may halaga. Alam niyang hindi magiging madali ang tatahakin niyang landas. Ang kasal na sisimulan nila ay walang kasiguraduhan,
Walang pangakong pagmamahal at posibleng puno ng malamig na distansya. Ngunit handa siyang pasukin yon. Handa siyang magtiis. Handa siyang matuto. Handa siyang maghintay kung kinakailangan. Hindi niya alam kung darating ba ang araw na mamahalin siya ni Heath Ferrer. Hindi rin niya alam kung magbabago bang tadhana nilang dalawa. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya ngayon. Hindi siya papasok sa kasal na ito bilang isang spoiled brat na kinamumuhian ni Heath. Papasok siya bilang isang babaeng kayang gawin ang ginagawa ng ibang babae. At higit pa roon, bilang isang babaeng karapat dapat mahalin. Kahit hindi pa yon nakikita ni Heath. Samantala, halos sumabog si Heath sa sobrang inis nang marinig mismo mula sa bibig ng kanyang ina ang balitang kinatatakutan niya. Tuloy na tuloy ang kasal nila ni Caprice Mendez. Ma, hindi ba't malinaw ang sinabi ko? Ayokong magpakasal sa babaeng yun. Mariin niyang wika habang mariing pinipigilan ng sarili na hindi magtaas ng boses. Umiling lamang si Elena Ferrer at tiningnan siya ng may halong panghihinayang at determinasyon. Heath, tapos na ang usapan. Nakapag-usap na kami ng mga magulang ni Caprice. Napagkasunduan ng lahat. This marriage is good for both families. Good for the families but not for me. Malamig niyang sagot. Hindi na nakipagtalo pa ang kanyang ina. Kilala nito ang anak. Kapag ganun na ang tono ni Heath, alam nitong wala nang saysay ang mahabang diskusyon. Ngunit malinaw rin sa kanyang mga magulang na hindi na nila babawiin ang desisyon. Walang paalam siyang lumabas ng bahay. Mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. At sa iisang direksyon lang nakatuon ang isip. Ang bahay ng mga Mendez. Kung may isang taong kailangan niyang kausapin, yun ay si Caprice mismo. Buong biyahe, kumukulo ang dugo niya. Sa isip niya, malinaw ang lahat. Kailangan niyang kumbinsihin ang babaeng umatras. Sigurado siyang kaya niyang gawin yon. Sanay siya sa negosasyon, sa pressure, sa pagkuha ng gusto niya. Ngunit pagdating niya sa mansyon ng mga Mendez, doon niya napagtantong hindi pala ganun kadali. Agad siyang sinalubong ng isang kasambahay at pinapasok sa living room. Ilang sandali pa, bumaba si Caprice mula sa hagdan. Simple lamang ang suot nito. Wala ang karaniwang arte at alahas na inaasahan niya. Ang lalong ikinainis ni Heath, ang mahinahong tindig nito. So, totoo ba? Pumapayag ka na sa kasal na ito? Diretso siyang tiningnan ni Caprice. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Yes, tuloy ang kasal. Napangisi si Heath, isang pilit at puno ng iritasyon. Then I suggest umatras ka na. This marriage is a mistake. Para sa'yo, hindi para sa akin. Hindi mo ba naiintindihan, Caprice? Ayokong pakasalan ka. Ayokong itali ang sarili ko sa babaeng hindi ko naman mahal. Hindi natinag si Caprice. Sa halip, bahagya itong ngumiti. Hindi rin naman kita mahal, Heath. Kaya't patas lang tayo. Lalong uminit ang ulo ni Heath. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Then, why are you insisting? Because hindi ako sanay na umatras. At lalong hindi ako sanay nang hinuhusgahan. Hindi ito tungkol sa pride mo. Ito ang buhay ko. At buhay ko rin to. Balik ni Caprice. Kung gusto mong umurong, ikaw ang kumausap sa mga magulang mo. Pero ako, hindi ako uurong. Tumayo si Heath. Mariing niya kapamewang. So ganito na lang. Papakasalan mo ko kahit ayoko. Tama. Hindi kita pipilitin na mahalin ako. Pero hindi rin kita hahayaang tapakan ako. Wala nang nasabi si Heath. Sa unang pagkakataon siyang naubusan ng argumento. Sa halip na makuha ang gusto niya, mas lalo lamang siyang nainis at nabigo. Pagkalabas niya ng bahay ng mga Mendez, diretso siyang nagmaneho patungo sa kondo ng kanyang pinsang si RJ. Kung may isang taong makakaintindi sa kanya, yun ay si RJ. Ang taong sanay makinig sa lahat ng reklamo niya sa buhay. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na siya nito ng nakangising muka. Bro, you look like hell. What happened to you? Don't start. Diretsyong sabi ni Heath. Habang numediretso sa bar counter, siya na mismo ang kumuha ng bote at nagsali ng alak. Tuloy na ang kasal. Wait, what? With Caprice? Unfortunately, hindi napigilan ni RJ ang tumawa.
Man, I told you, your parents don't joke around. Hindi to nakakatawa. Iritableng sagot ni Heath bago uminom ng diretsyo. So, what now? Hindi ko alam. Sinusubukan ko pang kausapin si Caprice. Ayaw umatras, matigas din palang ulo. Bagay kayo. Help me, RJ. Seriously, ano bang dapat kong gawin? Sandaling natahimik ang pinsan niya bago nagsalita. Kung hindi ka makakaatras, maybe you should stop fighting it. Hindi ko kayang pakasalan ng babaeng hindi ko naman mahal. Hindi naman laging nagsisimula sa love ang kasal. Minsan, dun pa lang natututo. Hindi sumagot si Heath. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sigurado kung alin ang mas kinatatakutan. Ang kasal ba na ayaw niya o ang posibilidad na wala na talaga siyang takas? Habang patuloy silang umiinom ni RJ sa kondo nito, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Heath. Hindi lang dahil sa alak, kung hindi dahil sa ideyang paulit-ulit na umiikot sa isipan niya. Wala na nga ba talaga siyang takas sa kasal kay Caprice Mendez? Bro, biglang sabi ni RJ matapos uminom ng isang lagok. Kung ayaw mo talagang matuloy yan, bakit hindi mo baliktarin ang laro? Napalingon si Heath sa kanya. What do you mean? Ngumisi si RJ. Yung klaseng ngiti na alam ni Heath na delikado. Simple. Magpa-audition ka. Audition? Kunot noong ulit ni Heath. For what? For your future wife. Diretso nitong sagot sabay tawa. Think about it. Kung pipili ka ng babae na pasado sa standards mo, may mayaharap ka na sa parents mo. Sabihin mo, ito ang babaeng gusto mong pakasalan, right? Natawa si Heath. Isang maiksing tawa na puno ng pang-aasar. You're drunk, RJ. That's crazy. Hindi pa. Sagot nito agad. And I'm serious. Bayaran mo. Contract marriage. Clean, simple. No feelings involved. Lumagok ng alak si Heath. Umiling-iling. That sounds ridiculous. Mas ridiculous ba kaysa pakasalan si Caprice? Balik ni RJ. Taas kilay. Natigilan si Heath. Doon siya tinamaan. Ibinaba niyang baso at tumitig sa pinsan. Continue. Lalong ngumisi si RJ. Magpa-open call ka. Discreet. Mga babaeng willing pumasok sa kasal kapalit ang malaking halaga. Ikaw ang pipili. Ikaw ang masusunod. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa isip ni Heath, mabilis na gumulong ang posibilidad. Walang emosyon. Walang drama. Isang kasunduan lamang. Exactly the kind of marriage he could tolerate. Hindi papayag ang parents ko. Wika niya sa wakas. Papayag sila kung may mayaharap ka. Sagot ni RJ. Lalo na kung galing sa matinong background. Muling natawa si Heath. Pero ngayon, iba na. Hindi na puno ng biro kung hindi may halong interes. You're insane. Pero effective. Kibit balikat ni RJ. Ilang segundo pang katahimikan ng namayani bago marahang nagsalita si Heath. Fine. Napatingin si RJ sa kanya. Wait, what? I'll do it. Seryoso niyang sagot. Kung ito ang way para hindi matuloy ang kasal kay Caprice, I'll take it. Kinabukasan, agad nilang isinakatuparan ng plano. Discreet ang lahat. Walang pangalan ni Heath ang inilabas. Sa isang private venue, nagpa-audition sila ng mga babae. Iba't ibang personalidad, iba't ibang mukha, iba't ibang kwento. May edukada, may ambisyosa, may halatang habol lang ang pera. Tahimik lamang na nakaupo si Heath sa gilid. Pinanonood isa-isang mga nag-a-apply. May mga magaganda. Oo, may matatalino. May mukhang perpekto sa papel. Pero wala. Walang tumama. Walang nagbigay sa kanya ng kahit katiting na pakiramdam na ito na ang pipiliin niya. Next. Malamig niyang sabi matapos ang huling aplikante. Napasandal si RJ sa upuan. So? Umiling si Heath. Halatang pagod at iritado. Wala. Wala as in zero? Wala. Mariin niyang ulit. May kulang sa lahat. May masyadong sabik
ay masyadong plastic. May halatang ginagawa lang to for money. Napabuntong hininga si RJ. Bro, you're impossible. Tumayo si Heath at kinuhang jacket. This is just a waste of time. So what now? Tanong ni RJ. Huminto siya saglit, nakatalikod. Mabigat ang dibdib niya habang sinasagot yon. Wala na. Anya, mukhang wala na talaga akong choice. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Heath ang bigat ng salitang yon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa gitna ng pagkadismaya, isang mukhang biglang pumasok sa isip niya. Ang mukhang pilit niyang iniiwasan mula pa simula. Si Caprice Mendez. Doon tuluyang nawalan ng pag-asa si Heath. Matapos ang bigong plano, matapos ang lahat ng pagtutol, at matapos maubos ang lahat ng posibleng palusot, malinaw na sa kanya ang isang katotohanan na wala na siyang takas. Sa loob ng study room ng kanilang bahay, tahimik siyang nakaupo, kaharap ang kanyang mga magulang. Si Heath na kilala sa pagiging matatag at palaban, ngayon ay tila nauubusan na ng lakas. So? Tanong ng ama niyang si Don Alberto. Diretsyo, walang paligoy-ligoy. Ano nang desisyon mo, Heath? Huminga siya ng malalim. Ilang segundo siyang natahimik. Tila ba pinaglalabanan ng sariling isip. Sa isip niya, libo-libong dahilan ang gusto niyang isigaw na hindi niya mahal si Caprice. Na hindi niya ito gusto. Na mali ang pilitin ng kasal na walang pagmamahal. Pero alam niyang wala itong saysay. Fine. Mababa ngunit malinaw niyang sagot. Napatingin agad ang kanyang ina. What did you say? Mapayag na ako. Ulit niya. Mas mariin. I'll marry Caprice. Kitang-kitang ginhawang bumalot sa mukha ng kanyang mga magulang. Lalo na sa kanyang ina na agad tumayo't lumapit sa kanya. Thank you. Thank you, anak. Emosyonal nitong sabi. You're doing the right thing for the family. Hindi na siya sumagot. Sa halip, iniwasan niya ang kanilang mga tingin. For the family. Ulit niya sa isip. Pero hindi para sa kanya. Sa kanyang sarili, malinaw na siyang nagtakda ng hangganan. This will be marriage in name only. Habang naglalakad palabas ng study room, buo na ang pasya niya. Gagawin niyang lahat para ituring na parang wala si Caprice sa buhay niya. Hindi niya ito pakikialaman. Iisang bubong man ang pagsaluhan nila, magkaibang mundo pa rin ang gagalawan nila. Kung maaari lang, mas gugustuhin niyang hindi sila magsama sa iisang bahay. Ngunit tila nagmamadali ang lahat. Halos wala pang 2 linggo ang lumipas nang itakda agad ang kanilang kasal. Mabilis. Walang tanong kung handa ba sila. Walang puwang para umatras. At dumating ang araw na yon. Ang araw na pinakasusuklaman ni Heath. Isang engrandeng kasalan ang ginanap sa isa sa pinakamahal na simbahan sa lungsod. Punong-puno ng mga bisita ang buong lugar, mga negosyante, investors, prominenteng pamilya sa mundo ng business. Lahat ay nandun, lahat ay saksi. Habang nakatayo siya sa harap ng altar, suot ang mamahaling suit. Ramdam ni Heath ang bigat sa kanyang dibdib. Palakpakan, bulungan, mga matang puno ng paghanga. Lahat yun ay parang ingay lamang sa kanya. Nang maglakad papasok si Caprice, suot ang isang napakagarbong wedding gown. Ramdam niya ang pagkabigat ng sandaling yon. Hindi niya ito tiningnan ng matagal. This means nothing. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nang bigkasin niya ang salitang I do, wala roon ang puso niya. Ang meron lang ay obligasyon. At sa isang iglap, si Heath Ferrer, ang lalaking walang amor sa pag-ibig, ay opisyal lang ikinasal sa babaeng ayaw niyang mahalin. Isang kasalang enggrande sa mata ng lahat. Pero sa kanya, isa lamang itong kontratang sapilitan. Isang papel na pinirmahan niya para sa pamilya, hindi para sa sarili. Ramdam ni Caprice ang lamig ng presensya ni Heath kahit magkatabi silang nakatayo sa harap ng altar. Para bang may invisible na pader sa pagitan nilang dalawa. Makapal, matigas, at sadyang itinayo para hindi siya makapasok. Sa totoo lang, inaasahan niya na yon. Hindi siya nagpakabayani na umaasang biglang magbabago ang lahat sa araw ng kanilang kasal.
Kilala niya si Heath. Prangka ito, malamig, at hindi marunong magpanggap kapag ayaw niya ang isang bagay. Kaya't kahit masakit, pinili niyang maging handa. Habang nagsasalita ang pari tungkol sa pag-iisang dibdib, lihim niyang pinisil ang palad niya. Hindi dahil sa kaba kung hindi para pigilan ng sariling emosyon na baka biglang bumigay sa gitna ng napakaraming tao. Nang dumating ang sandaling yun, ang sandaling hinihintay ng lahat. You may now kiss the bride. Bahagyang napahinto ang mundo ni Caprice. Marahan siyang tumingala kay Heath, umaasang kahit isang simpleng peek sa pisngi man lamang. Isang maliit na galaw na magsasabing kahit papano, nirerespeto siya ng lalaking pinakasalan niya ngunit wala. Hindi siya hinalikan ni Heath. Sa halip, bahagya lamang itong yumuko at may ibinulong sa kanya. Isang bulong na sapat lang para sila lang ang makarinig. Good luck. Malamig nitong sabi. Kung magiging masaya ka, sa piling ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Caprice. Pero ngumiti pa rin siya. Isang perpektong ngiti. Yung ngiting sanay na sanay siyang isuot sa harap ng madla. Walang bakas ng sakit. Walang bakas ng pagkabigo. Palakpakan ng mga tao sa paligid. Masayang-masayang lahat. Habang siya, tahimik na nilulunok ang pait na bumara sa kanyang lalamunan. Okay lang, sabi niya sa sarili. Matapos ang seremonya, dumiretso ang lahat sa reception na ginanap sa isang marangyang 5-star hotel. Isa itong engranding pagtitipon, malalaking chandelier, mamahaling bulaklak, eleganting mesa, at mga bisitang pawang mga kilalang tao sa mundo ng negosyo at sosyal sa lipunan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Habang naglalakad sila papasok sa ballroom, magkatabi pero hindi magkadikit. Ramdam ni Caprice ang mga matang sumusunod sa kanila. Mga matang mapanuri, mga matang mausisa. Sa mesa, tahimik lang si Heath. Nakatuon ang atensyon nito sa cellphone. Minsan sa kausap na business partner, minsan sa baso ng alak. Ni minsan ay hindi nito tinanong kung okay lang ba siya. Kung kumain na ba siya o kahit simpleng, "Are you fine?" Pero hindi siya nagreklamo. Sa halip, ngumiti siya sa mga lumalapit, nakikipagkamay, nakikipag-usap, nagpapasalamat sa mga bumabati. Congratulations, Mrs. Ferrer, sabi ng isang babae. Bagay na bagay kayo, dagdag pa ng isa. Thank you, sagot niya. Magaan ang boses kahit mabigat ang loob. Nang dumating ang first dance, sabay silang tumayo. Inilahad ni Heath ang kamay niya. Formal, walang emosyon. Tinanggap yun ni Caprice ng walang pag-aalinlangan. Habang nagsasayaw sila, magkalapit ang katawan nila pero magkalayo ang mundo. You don't have to pretend, mababang sabi ni Heath, hindi tumitingin sa kanya. This is just for a show. Bahagyang ngumiti si Caprice. I know, I'm good at pretending. Saglit siyang sinulyapan ni Heath. Tila nagulat sa sagot niya. Pero agad din itong iniiwas ang tingin. Matapos ang sayaw, bumalik sila sa kani-kanilang mundo. Si Heath sa mga kausap nitong negosyante. Siya naman sa mga bisitang gustong makipagpicture at makipagkwentuhan. Sa gitna ng kasiyahan, doon niya mas naramdaman ang pag-iisa. Isa siyang bride na may asawa pero walang kasama. Nang matapos ang reception at nagsimula ng magsiuwian ng mga bisita, nakaupo si Caprice sa isang gilid. Pinagmamasdan ng paligid. Pagod na pagod ang katawan niya. Lumapit sa kanya ang ina ni Heath at marahang hinawakan ang kamay niya. Thank you, Iha. Malambing nitong sabi. For doing this. Ngumiti si Caprice. Walang anuman po. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, sa bahay ng mga magulang ni Heath sila nagpalipas ng gabi. Magkatabi sila sa kama ni Heath. Pero kung tutuusin, mas bagay pa silang tawaging magkaibang nilalang na napadpad lang sa iisang espasyo. Nakahiga si Caprice ng tuwid. Magkapatong ang mga kamay sa tiyan, nakatingin sa kisame. Si Heath naman, nakatagilid sa kabilang side ng kama, nakaharap sa pader. May pagitan sila. Hindi man sa sukat ng kama, pero sa lamig at distansya,
Parang may pagitan silang ilang kilometro. Kinabukasan, maagang nagising si Caprice. Bumangon siya ng dahan-dahan. Siniguradong hindi magigising si Heath. Pero nagkamali siya. Gising na pala ito. Nakaupo sa gilid ng kama. Inaayos ang relo. Nagkatinginan silang saglit. Si Caprice ang unang umiwas ng tingin at dumiretso sa banyo. Paglabas niya, handa na ang almusal sa dining area. Nandun na rin si Heath. Seryosong nagbabasa ng kung anong dokumento sa laptop nito. Tahimik nilang pinagsaluhan ang agahan. Hanggang sa biglang nagsalita si Heath. Parang nag-uulat lang ng schedule. Hindi ako papasok sa opisina today. Napatingin si Caprice sa kanya. Oh, okay. Lilipat tayo sa Makati. Dagdag nito. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Doon tayo titira. Saglit na natigilan si Caprice. Sa bahay mo? Sa Makati? Tumango si Heath. Mas may privacy tayo ron. Hindi na nagtanong pa si Caprice. Sa totoo lang, wala naman siyang dahilan para tumanggi. Ayos lang sa akin. Sagot niya na mahinahon. Matapos ang almusal, agad siyang nag-impake ng mga gamit. Hindi naman ganun karami. Ilang damit, personal na mga gamit, at mga bagay na kakailanganin niya. Pagkatapos ng tanghalian, bumiyahe na sila papuntang Makati. Tahimik lang ang buong biyahe. Si Heath ay nakatuon sa pagmamaneho. Seryoso ang muka. Si Caprice naman, nakatanaw sa bintana. Pinagmamasta ng mga nadadaan ng gusali at kalsada. Sa loob-loob niya, parang may mabigat na tanong na gusto niyang itanong. Bakit ganito ka? Pero pinili niya lang manahimik. Nang makarating sila, bumungad sa kanya ang isang malaking bahay. Modern, elegante, at malamig ang dating. Malawak ang bakuran, mataas ang gate, at halatang pinag-isipan ang bawat detalye ng disenyo. Habang pumapasok sila, hindi maiwasang mapaisip ni Caprice. Ang laki ng bahay. Siguro, pinagawa to ni Heath para sa magiging asawa nito. May guest room sa second floor, sabi ni Heath habang naglalakad papasok. Pwede mong gamitin. Guest room? Mahinang ulit niya. Tumigil si Heath at humarap sa kanya. Walang galit sa mukha nito. Wala ring lambing. Neutral, malamig. For now, dagdag ni Heath. Mas magiging komportable tayo pareho. Tumango si Caprice kahit may bahagyang kirot sa dibdib. Sige. Nang tuluyan ng mapag-isa si Caprice sa kwarto, saka lamang niya naramdaman ang katahimikan. Isinara niyang pinto at sandaling sumandal ron. Pumikit, saka huminga ng malalim. Pero inihahanda ang sarili sa panibagong laban. Agad niyang inayos sa mga gamit. Isa-isang inilabas ang damit mula sa maleta. Maingat na isinilansan sa kabinet. Matapos ang ilang sandali, lumabas siya ng kwarto. Bumungad sa kanya ang isang maluwag na sala at doon niya nakita si Heath na nakaupo sa sofa. Nakatutok sa malaking TV. Nanonood ng sports. Relaxed ang postura nito. Ang isang kamay, hawak ang remote. Ang isa nakapatong sa sandalan ng sofa. Saglit siyang tumigil. Hindi alam kung lalapit ba o babalik na lang sa kwarto. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, napansin na siya ni Heath. Pinatay nito ang TV at tumingin sa kanya. Seryoso ang mukha gaya ng dati. Mamayang gabi, sabi nito, diretso't walang paligoy-ligoy. Magpapadeliver ako ng food natin. Bukas ng umaga, papupuntahin ko rito si Alice para siyang magiging katulong natin. Then tatawag ako sa agency. Kukuha tayo ng 2 pang kasambahay na makakasama niya. Hindi na kailangan, bigla niyang sabi. Napakunot noo si Heath. Anong sabi mo? Hindi na natin kailangan si Alice, lalo nang kumuha pa ng 2 katulong. Halatang nagulat si Heath. Bahagya itong napaupo ng mas tuwid. Tila hindi inaasahan ang sinabi niya. Hindi mo kailangang pahirapan ng sarili mo, lalo na't hindi mo naman kaya. Hindi ko naman pinapahirapan ng sarili ko, sagot niya agad. Ang sinasabi ko, kaya kong gawin. Kaya mong gawin ang alin? Tanong ni Heath. Bahagyang tumaas ang isang kilay. Lahat! Sagot ni Caprice nang walang pag-aalinlangan. Paglilinis ng bahay, pagluluto, paglalaba, lahat ng kailangan gawin dito, ako ang gagawa. Natawa bigla si Heath sabay tingin sa kanya.
Waring sinusuri siya nito kung seryoso ba siya sa mga sinasabi. Napakunot ang noon ni Caprice. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Sorry, sabi ni Heath, umiiling. Hindi ko lang kasi ma-imagine. Hindi mo ma-imagine ang ano? Mariing tanong niya. Na ikaw ang gagawa ng mga bagay na yun. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi, dugtong ni Heath. Sanay ka sa mga mamahaling bagay, sa pag-aayos, sa shopping, sa paggastos ng pera na hindi mo naman pinaghihirapan. Hindi kita inaakusahan na, pero let's be real. Hindi ka housewife material. Akala mo lang yun, mariin niyang sagot. Dahil hindi mo naman ako kilala. Hindi ko kailangan ng katulong para patunayan ang sarili ko. Pagpapatuloy ni Caprice. Asawa mo ko, Heath, kahit na ayaw mo. At kung may kaya kong gawin bilang asawa, gagawin ko. Tandaan mo to, Caprice. Sagot ni Heath. Mas mababa ang tono. Hindi ko hinihingi yan. Alam ko, sagot niya agad. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Sa huli, si Heath ang umiwas ng tingin. Do what you want, sabi nito. Pero wag mo nga asahan na tutulungan kita kapag napagod ka. Huwag ka mag-alala. Hindi kita hihingian ng tulong. Mabuti kung ganun. Katulad ng mariing sinabi ni Caprice kay Heath ng gabing yon, siyang gumawa ng lahat. Walang katulong, walang assistant, walang umaalalay. Sa unang araw pa lang, doon niya tuluyang napagtanto kung gaano kalayo ang mundong ginagalawan niya noon sa mundong pinasok niya ngayon. Oo, aaminin niya, wala talaga siyang alam. Hindi niya alam kung paano maglinis ng banyo. Hindi niya alam kung anong klaseng sabon ang ginagamit sa puti at sa dekolor. Hindi niya alam kung papaanong magluto ng kahit simpleng ulam na hindi nasusunog o hindi sumosobra sa asin. Ang tanging alam niya lang noon ay magpaganda, mag-shopping, gumimik at magwaldas ng perang hindi niya kailanman pinaghirapan. Pero kahit ganun hindi siya umatras. Sa unang linggo, halos araw-araw siyang napapaupo sa kusina matapos ang sunod-sunod na pagkakamali. May mga gabing masakit ang likod niya sa kakayuko, namumula ang mga kamay sa detergent, at pagod na pagod ang katawan, pagod na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya. Minsan muntik na siyang maiyak nang masunog ang niluluto niyang ulam. Minsan naman, tahimik siyang napapaupo sa sahig ng laundry area, nang mapansin niyang nagkulay pink ang mga dating puting damit, dahil sa maling paghihiwalay ng labahan. Pero sa tuwing sasagi sa isip niya ang mukha ni Heath, ang malamig na titig nito, ang pagtawa nitong puno ng pagdududa, mas tumitibay ang loob niya. Hindi ako susuko. Hindi ako spoiled brat. Hindi naging madali ang bagong buhay nito para kay Caprice. May mga umagang masakit ang buong katawan niya pero kailangan niya pa ring bumangon para maghanda ng almusal. May mga gabing antok na antok siya. Pero kailangan niyang tapusin ang paglilinis at ayaw niyang iwanang magulo ang bahay. Makalipas ang ilang linggo, napapansin niyang mas gumagaan ang kilos niya. Mas nagiging maayos ang pagluluto niya. Mas mabibilis niyang natatapos sa mga gawaing bahay. Natuto siyang maghanap ng tamang paraan. Nanonood ng videos, nagbabasa, nagtatanong sa ilang kakilala. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis ng sala, at tinitingnan ng maayos na bahay, napahinto siya. Doon niya napagtanto na hindi lang pala siya natutong gumawa ng gawaing bahay. Natuto rin siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ilang araw matapos niyang masanay sa bagong rutina, kinausap niyang kanyang ama. What are you doing here? Umupo siya sa harap ng mesa nito at huminga ng malalim. Daddy, may sasabihin po ako. Napansin ng amang seryosong tono niya kaya tumango ito. Go on. Gusto ko na magtrabaho. Diretsyong sabi niya. Sa company natin. Napatigil ang ama sa ginagawa. Are you sure? Opo. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Handa na po ako. Natahimik ang ama sandali. Tila sinusukat ang anak na nasa harapan niya. Parang unang beses niyang nakita si Caprice na hindi humihingi. Hindi nag-iinarte. Hindi nagrereklamo. Alam mo ba ang pinapasok mo? Tanong nito. Hindi ito parang shopping o parties.
Alam ko po yun, sagot niya. At gusto kong matuto. Hindi na po ako bata, Daddy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng ama bago bahagyang ngumiti. If that's what you want, then I'll give you a chance. Hindi napigilan ni Caprice ang mapangiti at magpasalamat sa ama. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing yun, nadatnan niya si Heath sa salang nagbabasa ng dokumento. Saglit siyang napatigil, pero dumiretso pa rin siya sa kusina para maghanda ng hapunan. Habang hinihiwa ang mga sangkap, napansin niyang nakatingin si Heath sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal. Nailang si Caprice sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Heath. Hindi yun katulad ng dati. Hindi malamig. Hindi rin puno ng inis. May kung ano sa mga mata nito. Parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa, na para bang may binabagong imahe sa isipan nito. Tumikhim siya. Pilit inaalis ang biglang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Saglit niyang iniwas ang tingin at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mangkok sa mesa bago tuluyang nagsalita. Galing ako sa office ni Daddy. Mahinahon niyang sabi, kahit ramdam niyang bahagyang panginginig sa boses. Starting tomorrow, magtatrabaho na ako sa company. Kitang-kitang pagkagulat sa mukha ni Heath. Bahagya nitong ibinaba ang hawak na dokumento at tumingin sa kanya ng diretsyo. What? Nagkibit balikat si Caprice. Pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili. Mag-work na ako, full-time. Saglit lang ang gulat sa mukha ni Heath. Isang kisap mata lang halos bago ito napalitan ng pamilyar na ekspresyon ng pagiging mapagmatsyag. Muli siyang sinuyod ng tingin. Mas mabagal ngayon, mas mapanuri. Para bang may hinahanap ito na hindi niya alam kung ano? Anong nakain mo? Tanong ni Heath. Bahagyang nakataas ang kilay. Biglang gusto mong maglinis ng bahay, magluto, maglaba. Now you're telling me magtatrabaho ka na rin? Huminga ng malalim si Caprice. Ramdam niya ang pagsikip ng dibdib pero hindi siya umurong. Sa halip, tinaasan niya ang baba at sinalubong ang tingin nito. Wala! Diretsyong sagot niya. Gusto ko lang. Gusto mo lang? Inulit ni Heath. May bahid ng pagdududa. Since when? Since napagod na akong maging ganun ang tingin mo sa akin. Hindi niya napigilang sabihin. Hindi ito nagsalita pero may bahagyang pag-igting sa panga nito. Halatang hindi nito inaasahan ang mga salitang yon. Hindi ko kailangan ng dahilan para maintindihan mo yon. Dugtong ni Caprice. Mas matatag na ngayon ang boses. Hindi ko to ginagawa para mapatunayan ang sarili ko sa'yo. Ginagawa ko to dahil gusto kong baguhin ang sarili ko. Para sa akin. Napahilig ng bahagya si Heath sa kinauupuan nito. Pinagkrus sa mga braso. So, you're saying, this isn't about me? Sandaling natahimik si Caprice. Hindi siya nagsinungaling. Sa umpisa, oo. Pag-amin niya. Gusto kong patunayan na mali ka. Na hindi ako yung spoiled brat na iniisip mo. Pero, ngayon? Ngayon gusto ko nilang patunayan sa sarili ko na kaya ko. Anong posisyon? Biglang tanong ni Heath. Entry level. Sagot ni Caprice. Hindi ako humihingi ng special treatment. Gusto kong matuto from the bottom. Napatingin muli si Heath sa kanya. Mas seryoso na ngayon. Alam mo bang hindi madali yun? Alam ko, sagot niya. Pero wala namang madali sa buhay ko ngayon, di ba? Bahagyang napangiti si Heath. Isang ngiting mabilis ding nawala. Pero sapat na para mapansin ni Caprice. You're serious about this? Sabi nito. Hindi natanong kung hindi obserbasyon. Oo, mariing sagot niya. Muling tumahimik si Heath bago tumayo mula sa kinaupuan. Lumapit ito sa bintana at tumingin sa labas. Nakapamulsa ang mga kamay. You know, wika nito makalipas ang ilang sandali. You don't have to push yourself this hard. Napakunot ang noon ni Caprice. Hindi ako nagpupumilit. Pinipili ko to. Tumango si Heath, dahan-dahan. Then, I won't stop you. Nagulat siya ron. Talaga? Bumaling sa kanya si Heath. It's your life. Sagot nito. As long as you know what you're doing. Hindi napigilan ni Caprice ang bahagyang pagluwag ng dibdib. Hindi niya inaasahan ng mga suporta kahit paminimal lang yon mula sa lalaking
Halos hindi siya pansinin noong mga unang araw ng kanilang pagsasama. "Thanks," mahina niyang sabi. Sa totoo lang, labis ang pagtataka ni Heath sa mga kinikilos ni Caprice. Hindi iyon pagtatakang saglit lang at madaling isantabi. Kung hindi iyong dahang-dahang kumakain sa isipan niya, bumabalik kahit pilit niyang iniiwasan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapansin na may mali sa mga dating akala niyang alam na niya tungkol sa babaeng pinakasalan. Una, ang mga gawaing bahay. Sigurado si Heath na panandalian lang ang lahat. Akala niya isa lang yung pagpapakita ni Caprice para mabago ang tingin niya rito. Inaasahan niyang susuko rin ito. Hihingi ng tulong o magrereklamo gaya ng inaasahan niya mula sa isang babaeng lumaking may lahat ng luho. Ngunit hindi nangyari yon. Sa halip, buong puso nitong hinarap ang mga bagay na kailanman ay hindi nito natutunan. Wala itong alam sa paglilinis, pagluluto o paglalaba. Yun mismo ang nakita ni Heath. Paulit-ulit ang pagkakamali ni Caprice. May mga araw na palpak ang kinalalabasan ng ginagawa nito. May mga sandaling gusto na sana niyang magsalita, mang-asar, o kahit iparamdam na tama siya sa mga hinala niya. Pero pinili niyang manahimik. At sa katahimikan yun niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang tiyaga. Sa bawat pagkakamali ni Caprice ay may kasunod na pagsubok, pero hindi ito nagsasalita. Hanggang isang araw, napansin na lang ni Heath na wala na siyang maipintas. Ang mga pagkain na dati hindi niya halos malasahan ay naging maayos, masarap, at kalaunan masasabi niyang perpekto na. Nang sabihin ni Caprice na magtatrabaho na ito full-time sa kumpanya ng pamilya nila, muli siyang nagulat. Sa isip niya, hindi yun ang uri ng buhay na pipiliin ng isang tulad ni Caprice, ang pumasok araw-araw sa opisina, humarap sa pressure at responsibilidad. Hindi na itong babaeng unang nakilala ni Heath. Ang babaeng palaging nakasosyal na damit, balot ng mamahaling alahas, at may presensyang sanay masunod ang lahat ng gusto. Dati, palaging nakalugay ang mahabang buhok, simbolo ng mundong kinalakihan nito sa isang mundong puno ng pribilehyo at karangyaan. Ngayon, simple na lang. Madalas naka-ponytail o nakaba ng buhok. Walang halong kolorete, walang arte, wala nang mga kumikislap na kwintas at bracelets. Isang relo na lang sa bisig at isang pares ng hikaw ang palagi nitong suot. Kahit sa opisina, ganun din ang pagbabago. Simple ang mga suot ni Caprice. Walang flashy colors. Walang sobrang accessories. Profesional. Para itong isang ordinaryong empleyado na may malinaw na layunin. Hindi isang spoiled brat na naglalaro lang ng responsibilidad. At doon mas lalong naguluhan si Heath. Dahil sa isip niya noon, si Caprice ay produkto ng kayamanan ng mundong hindi kailanman humihingi ng sakripisyo sa kanya. Isang babaeng lumaking hindi kailangang magsikap. Isang babaeng madaling husgahan. Ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na akma sa imaheng yon. May mga sandaling nadadatnan niya itong tahimik, may hawak na notebook, may sinusulat, tila may pinag-aaralan. Hindi ito napapansin ni Caprice kaya't ilang sandali rin siyang nakatitig. Tahimik na inoobserbahan ng babaeng dati kinaiinisan niya. Ano bang ginagawa ni Caprice? Bakit nito binabagong sarili niya? Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa malamig niyang pakikitungo? Sa mga salitang hindi niya sinasabi pero ramdam na ramdam ng babae? O sadyang dumating lang si Caprice sa puntong gusto na nitong magbago para sa sarili nito, hindi para sa kahit na sino? Sigurado ka bang gusto mong uminom tonight? Tanong ni RJ habang inaabot ang isang bote ng beer kay Heath. Kung hindi ako iinom, baka mabaliw ako. Sagot ni Heath sabay tungga ng alak. Ang daming nangyayari lately. Ay, wow! Natatawang sabi ni RJ. Mukhang seryoso ah. Ano bang meron? Si Caprice. Diretso niyang sagot. Ha? Nanlaki ang mga mata ni RJ. Wait. Ulitin mo nga. Si Caprice? Huwag kang maingay. Inis na sabi ni Heath. Okay, I'm listening. Sabi ni RJ sabay sandal sa upuan. Mukhang interesting to. Hindi ko maintindihan eh. Hindi na siya yung dating Caprice na kilala ko. Define. Hindi na siya?
Nakangising tanong ni RJ. Simple na lang siya, sagot ni Heath. Wala nang arte, wala nang unnecessary na luho. Hindi na palaging nakaayos na para bang may fashion show. Kahit sa office, ang basic na ng mga suot niya. Hindi ba, yun naman ang gusto mo? Tanong ni RJ. Diba reklamo mo dati, masyado siyang brat. Exactly, sagot ni Heath. Pero bakit parang ako yung naiilang ngayon? Huh? Tawa ni RJ. Ikaw, naiilang? Bakit? Don't laugh. Seryosong sabi ni Heath. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko eh. Okay, tanong ko lang. Masaya ka ba ngayon? Saglit na natahimik si Heath bago sumagot. Oo naman. Hindi pilit? Usisa ni RJ. Hindi. Mariing sagot ni Heath. Totoong masaya talaga ako. Boom! Sabi ni RJ sabay taas ng bote. May tama na tayo. Anong boom? Simple lang. You're happy and you're married. Connect the dots, cuz. Hindi ganun kadali yun. Kontra ni Heath. Galit pa rin ako sa kanya. Minsan. Minsan? Ulit ni RJ. So, hindi na palagi. Ewan ko. Inis na sabi ni Heath. Basta nakakainis. Alin bang nakakainis? Na nagbago na siya? O na naapektuhan ka? Hindi ko hinihiling to. Depensa ni Heath. Hindi ko naman hiniling na magbago siya para sa akin. Pero ginagawa niya, sabi ni RJ. At nakikita mo yon. Exactly, sabi ni Heath. Hindi ko alam kung bakit. Have you ever asked her? Tanong ni RJ. Hindi, ayokong itanong eh. Takot ka. Panunukso ni RJ sa kanya. Hindi. Mabilis na sagot ni Heath. Ayoko lang ng komplikasyon. Too late. You're already complicated. Hindi ako ganun. Mariing sabi ni Heath. Talaga? Then bakit nandito ka? Umiinom and talking about your wife. Hindi agad nakasagot si Heath. Let me ask you something else. Seryosong sabi ni RJ. Kung bumalik si Capri sa dating siya, maarte, spoiled, reckless, ano bang mararamdaman mo? Siyempre maiinis ako. Sure ka ba? Naniniguradong tanong ni RJ. Oo. Sagot niya pero hindi buo ang boses. Pero masasaktan ka rin, di ba? Tugtong ni RJ. Masyado ka nang madaldal. Inis na sabi ni Heath. Truth hurts, cuz. Face it. You're starting to care. Hindi oh. Giit ni Heath. Inis lang to. Inis na may kasamang pag-aalala? Tanong ni RJ. Inis na napapansin mong lahat ng pagbabago niya. Tumigil ka na nga. Hindi ibig sabihin nun may feelings na ako sa babaeng yun. Okay then, sagutin mo ito. Bakit mo napapansin? Enough. Mahinang sabi ni Heath. Hindi ka galit. Sabi ni RJ. Confused ka. Maybe. Pag-amin ni Heath. Pero hindi pa rin nawawala yung inis ko sa kanya. Natural. Hindi naman bigla ang mawawala lang yun. Hindi ko alam kung anong gagawin eh. Wala ka namang kailangan gawin. Just don't push her away. Hindi ko naman ginagawa yun. Sagot ni Heath. Talaga? Taas kilay ni RJ. Sigurado ka ba? Hindi nga. Then stop there. Stop pretending na wala kang nararamdaman. Hindi ako handa, RJ. Hindi naman laging ready ang mga tao minsan. Nararamdaman mo na lang na tumitibok na ang puso mo para sa isang tao. Malalim ng gabi nang makalabas sila RJ sa bar. Tahimik ng kalsada. Kakaunti na lang ang mga sasakyang nagdaraan. May tama na rin siya ng alak. Ang kaninang ingay at tawanan ay napalitan ng katahimikan habang nagmamanehong pauwi. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Walang ilaw sa sala. Tanging maliit na ilaw mula sa lampshade ang nakabukas. Isinara niyang pinto ng dahan-dahan. Siniguradong hindi ito lilikha ng ingay. Nakita niyang natutulog si Capri sa sofa. Bahagyang nakatagilid ang ulo nito. Hawak ang isang libro na ngayon ay nakapatong sa dibdib. Nakabukas pa ang isang pahina. Senyalis na marahil ay hindi nito na malayang nakatulog na pala ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang
ay maingat na tila takot siyang magising ito. Tumigil siya sa harap ng sofa at pinagmasdan ng babae. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganito ko sa kanya? Mahinang tanong niya sa sarili. Kinuha niyang libro mula sa dibdib nito. Balak sanang ilapag sa mesa ngunit sa sandaling gumalaw siya. Biglang nagmulat ang mga mata si Caprice. Napaupo itong bigla. Gulat na gulat. Muntik pang mahulog ang libro kung hindi niya agad nasalo. Ah! Napasinghap si Caprice. Heath! Napaatras siya ng konti. Sorry, hindi ko sinasadyang magising ka. Bakit? Huminto si Caprice at tumingin sa paligid. Anong oras na ba? Late na, sagot niya. Bakit dito ka natutulog? May binabasa ako eh. Sagot nito sabay tingin sa libro. Di ko na malayang nakatulog na pala ako. Tumayo ito't inayos ang sarili. Napansin niyang bahagyang namumula ang mukha nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa gulat o dahil sa biglaang paggising. Uminom ka? Oo, sagot niya ng diretsyo. Kasama ko si RJ. Tumangulang ito. Gusto mo bang kumain? Hindi na, sagot niya. Matulog ka na, huwag ka na rito. Teka, sabi ni Caprice. Ikaw, okay ka lang ba? Napatingin siya kay Caprice. Bakit mo natanong? Wala naman, mukha kasing hindi okay eh. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, naupo siya sa kabilang sofa. Humarap dito. Ilang segundo silang parehong tahimik. May sasabihin ka ba? Tanong ni Caprice. Marahan ng boses. Wala, nagulat lang akong nandito ka. Tumango si Caprice. Kung ganon, aakyat na ako. Simula ng gabing yun, may bahagyang nagbago sa pagitan nila ni Caprice. Kahit papano nagsimula na silang mag-usap. Hindi man tungkol sa kanila bilang mag-asawa, ayos lang. Habang lumilipas sa mga araw at buwan, mas lalo niyang napapansin ang presensya ni Caprice. Hindi na talaga ito yung babaeng iniiwasan niya noon. Hindi na siya nabubuisit sa bawat galaw nito. Sa halip, may mga pagkakataong hinahanap-hanap niya na ang boses nito sa bahay. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa terrace, doon niya tuluyang inamin sa sarili ang katotohanang matagal na niyang tinatago. Matagal na niyang mahal si Caprice. Hindi niya lang yun maamin sa sarili dahil nauunahan siya ng inis. Dahil sa unang impresyon kay Caprice. Dahil spoiled brat ito. Isang babaeng akala niya walang kayang gawin kung hindi mag-inarte at gumastos ng pera. Ngunit nagkamali siya. Sabado ng umaga, pareho silang walang pasok sa opisina. Nasa sala siya, nagbabasa ng dokumento. Nang mapansin niyang papalapit si Caprice. Heath, mahinang tawag nito sa pangalan niya. Napatingin siya rito. Bakit? May sasabihin sana ako. Seryoso itong tumingin sa kanya. Ano yun? Umupo si Caprice sa harap niya. Magkahawak ang mga kamay. Tila pinipilit pakalmahin ang sarili. Napansin niyang hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Matagal ko nang iniisip to. Paninimula nito. Alam kong paborito sa'yo. Ano yun? Sabihin mo, makikinig ako. Huminga ng malalim si Caprice bago muling nagsalita. Gusto ko nang ipawalang bisa ang kasal natin. I think yun rin naman ang gusto mo matagal na, right? Are you sure? Yes. Ilang beses ko itong pinag-isipan at sigurado na ako. Para makabalik na tayo sa dati nating buhay at malaya nating mahanap ang taong totoong nakalaan para sa atin. Okay, ikaw ang bahala. Thank you. Matapos mag-usap, ay bumalik na siya ng kwarto at inumpisahang mag-impake ng mga gamit. Masaya siya dahil sa wakas, napatunayan niya ng sarili kay Heath. Na kahit isa siyang spoiled brat ay kaya niyang magbago at gawin ang mga bagay na kayang gawin ng ibang mga babae. Kinabukasan, agad na nag-file si Caprice ng annulment. Tahimik niyang isinagawa ang lahat ng kailangang mga papeles, abogado at mga pirma na kailangang ilaan para sa proseso. Wala siyang narinig na pagtutol kay Heath. Sa katunayan sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, halatang masaya ito sa kanyang desisyon. Naiintindihan niya. Yun naman talagang nais ni Heath mula simula. Dahil dito mas lalo niyang napatunayan sa sarili na tama ang hakbang na ginawa. Makalipas ang 4 na buwan, formal nang naaprubahan ang kanilang annulment. Para kay Caprice,
Hindi ito simula ng lungkot, kung hindi simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang taon na ang lumipas mula nang maaprubahan ng kanilang annulment. Sa lahat ng araw na yun, hindi na nagkakaroon ng pagkakataon si Caprice na makita o makausap si Heath. Ang huling balitang natanggap niya tungkol sa lalaki ay ang pagtungo nito sa Singapore para i-manage ang bagong negosyo ng pamilya Ferrer. Maliban doon, wala na. Araw ng linggo, kagigising lang ni Caprice nang sabihin ng katulong na nasa baba si Heath at gusto siyang makausap. Nakaramdam siya ng matinding excitement. Isang taon din niyang hindi nakita si Heath. Hindi niya inaasahan na dadalawin siya nito at sa mismong bahay pa nila. Agad niyang inayos ang sarili at nagsuot ng magandang damit. Nang masiguradong maganda na siya ay nagdesisyon na siyang bumaba. Nakita niyang nakaupo sa sofa si Heath. Mabilis itong tumayo nang makita siya. "Hi Caprice, I know it's been a long time, but I wanted to see you. And, well, I thought you'd like this." "Oo nga eh." Yun lamang na isagot niya. "For you." Inabot nito sa kanya ang isang bouquet ng bulaklak. "Roses? For me?" Hindi makapaniwalang tanong niya kay Heath. "Yes," sagot ni Heath. May banayad na ngiti sa mukha. "It's been a year, Caprice. I thought it's time to catch up. Maybe we can have lunch together?" Napansin ni Caprice ang sincerity sa tingin ni Heath. Hindi siya tumanggi. Agad niyang pinayagan ng imbitasyon. Tahimik lamang ang biyahe. Paminsan-minsan ay palihim siyang tumitingin sa gilid ng mukha nito. Sinusubukang basahin kung anong tumatakbo sa isipan nito. Isang taon ang lumipas mula nang tuluyang maputol ang ugnayan nila. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang kahapon lamang nahuli silang magkasama. Dinala siya ni Heath sa isang mamahaling restaurant, sa lugar na minsan na rin nilang napuntahan noon, pero magkaiba ang pakiramdam ngayon. Noon magkasama sila bilang mag-asawang napilitan. Ngayon, magkasama sila bilang dalawang taong malaya. Pagkaupo pa lamang nila inasikason agad sila ng staff. Tahimik lang silang kumakain. Tanging tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Si Caprice, pilit pinapakalmang sarili. Habang si Heath naman ay panayang sulyap sa kanya na para bang may gustong sabihin, pero hinihintay ang tamang pagkakataon. Nang matapos silang kumain at mailigpit ang mga pinggan, saka lamang nagsalita si Heath. "Caprice." Mahinahon itong tawag, dahilan para mapatingin siya rito. "Bakit?" sagot niya, bahagyang kinakabahan. Sandaling tumahimik si Heath, saka siya tiningnan ng diretsyo sa mata. "May boyfriend ka na ba?" Para bang may biglang kumislot sa dibdib ni Caprice sa tanong na yon. Hindi niya inaasahan. Napakurap siya't bahagyang napanganga bago nakasagot. Wala pa." Tapat niyang sagot. Sa sandaling yon, biglang ngumiti si Heath. Isang ngiting kailapad, tipong hindi maitatago. Kita ni Caprice ang tuwa sa mukha ng lalaki. Mas lalo siyang naguluhan. "Bakit ka naman nakangiti?" tanong niya. Bahagyang nakakunot ang noo. "Masaya lang," sagot ni Heath nang walang pag-aalinlangan. Masaya ako dahil single ka pa rin hanggang ngayon." Diretsyong sagot nito. Biglang uminit ang buong mukha ni Caprice. Ramdam niyang paghaplos ng hiya sa pisngi niya, hanggang sa tuluyang mamula. Ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Pilit tinatakasan ng titig ni Heath. "Anong pinagsasasabi mo?" Mahina niyang sambit, ngunit ramdam ang kaba sa boses. Ngumiti palalo si Heath, saka biglang inabot ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Nagulat si Caprice, muntik pa niyang mabitawan ang hawak na baso. Bakit?" gulat niyang tanong. "Caprice," muling sambit ni Heath sa pangalan niya. Mas seryoso na ang tono. "Hindi ako bumalik para guluhin ka. Bumalik ako dahil may gusto akong itama." Tumingin siya rito. Doon niya nakitang kakaibang tingin sa mga mata nito. Wala na ang lamig at ang inis. "Gusto kitang ligawan, Caprice." Huminto bigla ang mundo ni Caprice sa narinig. Nanlaki ang mga mata niya. Para bang biglang nawala ang lahat ng tao sa paligid. Ang lalaking minsang nagsabing ayaw siyang makasama. Ang lalaking unang tumanggi sa kanya. Ngayon ay hawak ang kamay niya at malinaw na sinasabi ang intensyon. "Ha?" Yun lang na isagot niya.
Hindi bilang asawa. Dugtong ni Heath. Hindi rin dahil sa negosyo. Hindi dahil sa obligasyon. Gusto kitang ligawan dahil gusto kita. Mas lalong uminit ang pisngi ni Caprice. Pilit niyang binawi ang kamay ngunit marahan lamang ang kapit ni Heath. Heath! Mahina niyang sambit. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Alam kong marami akong pagkukulang. Pagpapatuloy ng lalaki. Alam kong nasaktan kita noon. Hindi kita pipilitin. Hihintayin kita. Basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Matagal na natahimik si Caprice. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang pagpupumilit niyang patunayan ang sarili. Hindi ko alam. Tapat niyang sagot. Hindi madali ang pinagdaanan natin. Alam ko, sagot ni Heath. Kaya nga liligawan kita hanggang makuha kong matamis mong oo. Bahagyang napangiti si Caprice. Hindi niya namalayang may kirot at saya sa iisang ngiti. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay. Pero hindi na katulad kanina. Wala nang kaba. Wala nang takot. Pag-iisipan ko muna, sabi niya. Tumango si Heath, may ngiting puno ng pag-asa. Thank you, Caprice. Habang palabas sila ng restaurant, ramdam ni Caprice ang kakaibang gaan sa dibdib. Hindi niya alam kung saan patutungo ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, masaya siya. Sinimulan nga ni Heath ang panliligaw kay Caprice sa paraang hindi niya akalaing kaya niyang gawin. Kung dati iniirapan niya lang ang ideya ng effort at romance, ngayon ay kusa na itong dumadaloy sa kanya. Parang natural na bahagi na ng araw-araw niyang buhay. Araw-araw niya itong pinadadalhan ng mga bulaklak. Iba't ibang klaseng minsang rosas, minsan lilies, minsan naman simpleng daisies lang. Hindi dahil may okasyon kung hindi dahil gusto niya. May kasabay pang tsokolate. Minsan, paborito ni Caprice. Minsan bagong flavor na gusto niyang ipatikim dito. Hindi niya akalaing ganito pala ang pakiramdam ang mapasaya ang isang tao. Hindi dahil kailangan, kung hindi dahil mahalaga to sa kanya. Hatid sundo niya rin si Caprice sa trabaho. Sa umaga, naghihintay siya sa labas ng bahay nito. Sa hapon, siya rin ang una nitong nakikita paglabas ng opisina. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo niyang nakikilalang babae. Hindi bilang dating asawa, kung hindi bilang si Caprice na mahal niya. May mga pagkakataong naiisip niyang nakaraan kung papaano siyang naging malamig. Kung papaano niyang itinaboy ang isang babaeng handang magbago. Sa tuwing sumasagi yun sa isip niya, mas lalo siyang nagsisikap. Hindi para bumawi, kung hindi para patunayan na totoong nararamdaman niya. 2 buwan ang lumipas. Gusto kong itigil mo ng panliligaw mo sa akin. Bakit naman? Nakukulitan ka na ba sa akin? Hindi. Kung ganun, bakit mo naman pinapatigil ang panliligaw ko sa'yo? Dahil sinasagot na kita, Heath. Sapat na yung mga efforts na pinapakita mo sa akin. Nakuha mo ng puso ko, Mr. Heath Ferrer. Really? Yes, Heath. Sa labis na tuway, nayakap na lamang niya si Caprice. Salamat. Pinapangako ko sa'yo na hindi ka magsisising minahal mo ko. Araw-araw kitang mamahalin at pasasayahin. Alam ko yon. Nararamdaman ko yon. Mahal na mahal kita, Heath. Mas mahal kita, Caprice. Hindi nagtagal, ay nagpasya silang magpakasal muli. Ngunit sa pagkakataong to, hindi dahil sa obligasyon. Isang beach wedding ang napili nila. Gaya ng matagal ng pangarap ni Caprice. Maputi ang buhangin, malinaw ang dagat, at banayad ang simoy ng hangin. Habang naglalakad si Caprice papunta sa altar, hindi maalis-alis ang tingin ni Heath sa kanya. Hindi na siyang babaeng dati niyang tinatanggihan. Siya na ngayon ang babaeng pinili nitong makasama, araw-araw hanggang sa pagtanda nito. Sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming taong, sabay silang nangako ng pagmamahalan. Napipiliin ng isa't isa sa hirap at ginhawa habang buhay. At sa sandaling yon, alam ni Heath na ang kasal na minsang walang pag-ibig ay tuluyan ng napalitan ng isang pagsasamang sinimula ng walang hanggang pagmamahal. Wakas!